I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end this with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Bleeding from the crown of thorns He wore. His heart was so heavy from the cross He bore. Wounded and weary, He gave His life and so much more. It was love that took Him to the cross. Amazing love, amazing love. How could it be that God would give His Son for me? Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang
umaga po sa bawat isa po sa atin at salamat sa Diyos na tayo po ay muling ginising ng Panginoon. Muli, it is Tuesday, kami po ang inyong host. At pong ating devotion is especially for high schoolers. Pero para po sa ating lahat itong mga members. Kaya good morning po sa lahat ng mga naka-live, mga maagang gumising dyan at para nakaabang yan sa ating pong live stream. Bago po kami magsimula ay gusto lamang po namin kayo batiin isa-isa. Gusto namin muna kayong batiin isa-isa at salamat sa maagang paggising. Salamat po sa inyong maagang paggising. Pong pakibati mo nga dyan ang mga kasama natin na nakikinig sa umagang ito. Ilan? Diyan po si Sir Salvador Bore. Good morning po. Good morning, sir. Kasama Good niyo daw morning po. si John Emmanuel. Good Uy. morning po. Emmanuel, good morning. Kay Ma'am Vivian, good morning po. Good morning po. Kay Sir Digno, good morning Sir, po. good morning, sir. Kay Ma'am Joyce, good morning po. Good morning, Ma'am Joyce. Kay Ma'am Heidi, good morning po. Kay Sir Gilbert Hoffer, good morning po. Morning po, sir. Kay Ma'am Beth, good morning po. Ma'am Beth, good morning. Kay Ma'am Mayra, good morning po. Kay Ma'am Julian Buliago, good morning po. Morning po. Ay, sino to? Jan, ayan, si Brother Jan. Ayan. Kung sino ka man, ay, yan. Good morning sa'yo. Ayan, salamat sa iyong pakikinig pakikinig. Ayan, sa inyong pag-join sa ating devotion. And of course, si Ma'am Cherry. Ayan, yung mga full-time staff sa taas. Ayan, sa kanilang devotion din. And kay Sir Ariel. Yan lang ba, Sir Mark, ang mga... Alright, good morning po sa inyong lahat. And i-share nyo rin po yung link ng ating devotion at para maraming makapakinig. Especially mga high schoolers. Mukhang si Eman lang nakikinig na high schooler. Ha? Mga parents, please, gisingin nyo po yung mga anak ninyo. Kung nag-prepare man, maganda habang nag-prepare or kahit why not makinig lang muna saglit for our devotion. Yan. At napakalaga na sisimulan po natin ng ating araw na merong salita ng Diyos. And ating pag-usapan sa umagang ito, ang laman po na ating devotion sa umaga pong ito ay since natapos po ang ating first Sunday na celebration nating anniversary, hindi pa po tayo tapos. Sa Wednesday or bukas, yan, meron po tayong tinatawag na revival. And sa next Sunday ay ating last celebration of our anniversary. And no linggo, and napakaganda nga na binanggit na ng ating pastor, ano ba yung napakagandang spirit, na magkaroon tayo. Bakit po tayo merong revival? Kaya nga hindi na po tayo naniniwala po ko na naiintindihan na natin, naunawaan na natin bakit tayo merong revival. Hindi na tayo ignorante sa revival na yan. Pero mga kapatid, katulad nga po na sinabi ko last time, and especially mga high schoolers, alam nyo, napakaganda na meron tayong mga programa na ganito. Kaya dapat, pag meron tayong program na ganito, mga okasyon na ganito, huwag nyong imimiss. Huwag nyong hayaan na mamiss nyo itong mga ganitong klaseng pagkakataon. Huwag nyong hayaan na ipagpalit nyo yung kung ano-anong bagay sa mga okasyon natin na ganito dito sa ating simbahan. Kaya nga, napakaganda. Bukas and Thursday, meron po tayong 2 nights of revival. Alam nyo po, napakaganda ng revival. Napakaganda ng revival. Kaya nga po, yung preaching na ating pastor, napakagandang preparation na po yun for us. For us, para alam na natin ang dapat mangyayari sa atin bago pa pumasok ang revival. Kaya alam niyo po, pag sinabi nating revive, pag sinabi nga nating revival, nabanggit na rin to ng ating pastor, pinapaalala ko lang po, or to be revived, it means to live and to have life. Kasi sabi ko nga po, etong revive na word, minsan naririnig nga natin ito sa hospital. Pag yung isang pasyente ay nawalan na ng heartbeat, minsan nire-revive pa. Yan. Kaya nga, to revive, it means to have life, parang bubuhayin muli. Bibigyan uling buhay. To sustain the life. To be preserved. Yan. To recover. Yan. To recover. Yan. To recover, to repair, to quicken,
and muling papasiglahin. Ay, muli pong papasiglahin. And to quicken, to refresh. Ay, to refresh. To cause to grow. Yan po, pag sinabi rin nating revive, it means to cause to grow or to be restored to life or health. To be restored to life or health. Ibig sabihin, aayusin ka. Ano po, aayusin ka upang maibalik ka ulit sa tamang kalusugan. Yan rin isa pag sinabi nating revive. And mga kapatid, tandaan po ninyo, hindi lamang po tayo nabubuhay sa ating physical, kundi maging sa ating spiritual. And mga high schoolers, tandaan ninyo, maaring malakas ka sa iyong physical, syempre, kabataan, andyan yung kalakasan natin. Masigla ka, pero ang tanong, masigla ka nga physically, but how is our spiritual life? How is your Christian life? Kaya nga, all of us needs revival. Lahat po tayo ay nangangailangan ng revival. Kailangan natin na muli tayong mabigyan buhay. Mabigyan uli ng sigla. May balik yung sigla natin. O yung kalusugan natin na maayos, masigla spiritually. Whether we are an old Christian, old-time Christian, matagal na tayo dito sa simbahan, or a new Christian, all of us needs revival. Kaya nga sabi ko nga kanina, maybe we are doing good in some of the areas of our Christian life. Maaring masipag ka or maayos ka sa ibang area ng ating spirit, ng ating Christian life. But in some areas, in some part ay meron pa ring mahina. Maaring hindi ka diyan malakas. Kaya nga, we need revival. You need revival. Kaya maaring matagal ka na dito sa simbahan, o high schooler, maaring matagal ka na dito sa simbahan. Halos simula bata ka pa, ay nandito ka na, nag-a-attend ka na every Sunday. Yes, every Sunday nga, nakakapag-attend ka. Morning, afternoon, meron ka pa ng Wednesday. Pero maaring sa area ng soul winning. Maaring sa area ng pagbabasa ng Bible. Hindi mo pa nagagawa. You need revival. We need revival. Sa prayer, maaring mahina ka. Ibig sabihin ay hindi mo pa nagagawang maging consistent in prayer. You need revival. We need revival. Kailangan mong mapaalalahanan muli. Kailangan mo mabuhay muli dyan. Maaring hindi mo pa natututunan to give your tithe and offering, to be a part of the commitment sa ating simbahan. We need revival. Kailangan natin ng revival. Kaya nga, in some areas ay maaring nagagawa natin na maayos, pero sa ibang part ay mahina tayo. Kaya nga, kinakailangan natin ng revival. Kinakailangan natin ng paalala muli ng salita ng Diyos. Again, to revive, it means to be refreshed. Paalalahanan muli tayo. Okay? For us to be quickened upang maging mas aktibo pa tayo, maging mas masigla tayo. Especially sa ating paglilingkod sa Panginoon. Especially sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating Christian life. Kaya nga, unang-unang gusto ko pong ma-share sa inyo at wala nang bago sa atin. In connection po sa ating topic in soul winning and discipleship, we need revival. We have this kind of revival. Meron po tayong ganitong klaseng okasyon. We have this kind of, meron tayong revival to revive us in our soul winning life. Tandaan po ninyo na, to revive us in our soul winning life. Kaya po tayo merong revival na ganito. Upang ma-revive tayo, mabuhay muli, mas lalo natin pasiglahin yung ating soul winning, yung ating pag-share ng salita po ng Diyos. To be, mas lalo nating mahalin ang souls, mga kapatid. Mas lalo natin mahalin ang souls. Kaya kailangan natin ng revival. Kinakailangan nating revival at unang-una, bakit po tayo merong revival na ganyan? Upang ma-revive ang ating soul winning life. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, high schooler, di ba? O maaaring sa ibang part ay nagagawa natin na maayos.
nakakapag-attend ka every Sunday. Sabihin natin, every Sunday nga. Pero pagdating sa soul winning, ay nahihiya ka pa. Di ba? Nahihiya ka pa. Wala ka pang boldness. Kaya kinakailangan natin ng revival. You need revival. Kaya sabi ng Bible dito, Romans chapter 1 in verse number 16. Sabi ng Bible, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." Kaya we need to be revived in our soul winning for us to be unashamed of the gospel of Christ. Para hindi tayo mahiya. Di ba? Pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. To be unashamed. Katulad sabi ni Apostle Paul, "I am not ashamed of the gospel of Christ." Di ba? Kaya nga, kung ikaw totoo mong tinanggap ang Panginoong Kristo, ngunit nahihiya ka, hindi mo man lang kayang ma-share, yung tinanggap mo rin na Panginoong Kristo, yung Ebanghelyo ng Diyos, kinakailangan mong ng revival. We need revival. Okay? Maaring soul winning life mo ay patay. Kaya you need revival. If we need revival, in Acts chapter 1 in verse number 8, sabi ng Bible dito, "But ye shall receive power. But ye shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you." Okay? Tandaan mo, pag tinanggap mo na ang Panginoon Kristo, we have the Holy Ghost. We have the Holy Spirit of God. And ang sabi ng Bible, pag nasa atin yung Holy Ghost ng Panginoon, pag tinanggap na natin ang Panginoon Kristo, we received power. Itong power na ito ay miraculous power. "And ye shall be witnesses." Okay? Pag sinabi nating witnesses, we are spokesman. Spokesman na ng Diyos, ng Panginoong Kristo, unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. Okay? Kaya nga, we need revival for us to be unashamed. And sabi ng Bible, to be empowered. Muli tayong maibalik yung kapangyarihan na meron sa atin. Tandaan po ninyo, nasa atin ang Diyos. Kaya nga, nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Bible, "Ye shall be witnesses." We are God's spokesman. Ang ipinapakilala na natin ngayon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. And sabi ng Bible, we have the power of God. Nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Nasa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ng 2 Timothy 1 verse 7, "For God hath not given us the spirit of fear." Kaya nga, bakit natatakot ka na mag-share ng salita ng Diyos? Bakit natatakot ka na mag-invite dito sa simbahan? And God, pag totoo mong tinanggap si Kristo, God hath not given us the spirit of fear. Hindi ka binigyan ng Diyos ng takot. Alam niyo kung sino naglalagay dyan? Ang dyablo, ang sanlibutan. Di ba? Kaya nga, pag ikaw ay nahihiya ka pa na mag-share ng salita ng Diyos, merong nilalagay ang dyablo sa'yo. Yan ay inilalagay ng sanlibutan. Okay? Yan ay nilalagay ng sanlibutan. Pero tignan ninyo, mga high schoolers, bakit pag sa ibang bagay hindi ka nahihiya? Diba? Lalo na pagdating sa kasalanan. Bakit hindi ka nahihiya? Pero bakit sa pagbahayag na salita ng Diyos, nahihiya ka? Maliwanag yun na hindi ang Diyos ang naglalagay sa inyan. Walang iba kundi sanlibutan. Walang iba kundi ang dyablo. Bakit hindi ka makapag-invite ng kaibigan mo dito sa simbahan? Bakit? Kasi walang naniniwala eh. Di ba? Walang naniniwala. Paano mo iimbitahan eh? High schooler, nagsisimba ka nga dito, pero bakit hindi mo sila kayang dalhin sa simbahan? Kasi kilala ka nila. Di ba? Pagdating sa school, ay hindi naman nakikilala na meron kang church. Diba? Hindi naman nakikilala na meron kang simbahan, na meron kang Kristo. Diba? Nakikita ba sa pananalita mo? Diba? Nakikita ba sa iyong pananalita? Nakikita ba sa iyong pananamit? Nakikita ba sa iyong pamumuhay? Yung pakikitungo mo sa tao? Diba?
So, yan ay nilalagay ng sanlibutan. Kaya hindi tayo makapag-share ng salita ng Diyos. Hindi tayo makapag-invite, makapagdala-dala ng tao dito sa church, and wala tayong madi-disciple. Kaya nga sabi ng Bible, God hath not given us the spirit of fear, but of power. Diba? But of power. Nakatulad sinasabi ng Bible that we have that na power that we receive nung tinanggap natin ang Holy Ghost, and of love and of a sound mind. Okay? Kaya nga, we need revival. Kaya tayo merong ganitong klaseng revival. For us to be unashamed of the gospel of Christ, for us to be empowered, okay? And for us to be refreshed. Again, pag sinabi nating revive, to be revived, it means to be refreshed. Okay? To be refreshed. Okay? Kaya nga, we need revival to revive us in our soul winning. To be refreshed in our responsibility. Itandaan natin, soul winning is our responsibility. Sabi nga ng Matthew 28 verse 19, sabi ng Bible doon? Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kaya nga, it is our responsibility. It is our duty. Pag sinabi mo, responsibilidad mo, duty mo, required yan na dapat gampanan mo. Kinakailangan, gagampanan mo yan. Tandaan po natin, ang soul winning ay hindi yan para sa matatagal na miyembro, hindi yan para sa mga full-time, at hindi natin yan, sabi nga natin, pastor, hindi natin yan ginagawa sa kanya. Ang Diyos lang gumagamit sa ating pastor upang lagi tayong paalalahanan, okay, of our responsibility. Pag ikaw ay totoong tumanggap ka sa Panginoon Kristo, totoong may Kristo ka, itinagdag ka pa sa simbahan, we have a responsibility, and that is no other than to share the gospel, to soul win. Kaya nga, itong paparating na revival, maaring wala ka ng kasiyahan, wala na, hindi ka na talaga nagso-soul winning. O, di ba? Kaya nga, bago pa lamang makarating, narinig na po natin yung mensahe nating pastor, kinakailangan ma-revive na tayo, ma-refresh na sa atin. Uli tayong mapaalalahanan na responsibilidad natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi nga ng Luke 14:23, katulad nga ito ng itong parable ng isang lord na nag-invite ng isang feast. Ano sabi niya sa kanya servant? And the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. Diba? Trabaho natin na magpilit ng tao na dalhin dito sa simbahan. Okay? Pinipilit natin sila dito na hilain dito sa simbahan upang sila ay makilala sa Panginoon. Diba? Pero paano ka makakapilit ng tao dito sa simbahan? Kung ikaw mismo ang pinipilit pa na pumunta sa simbahan. Di ba? O high schooler. O pag Sunday, baka pupunta ka lang kung kailan mo gusto. Nakakalungkot niyan, pipilitin ka pa ng iyong magulang. Then paano ka makakapagdala ng tao sa simbahan? Kaya nga kung ganyan, you need revival. We need revival. Okay? Upang mapaalalahanan tayo na meron tayong trabaho, no? Bilang isang anak ng Diyos, walang iba kundi ibahagi ang salita ng Diyos. Ibahagi ang salita ng Diyos. Okay? Kaya nga, we need revival. Upang hindi tayo maging mahiya, hindi natin ikahiya yung tinanggap natin, for us to be unashamed of the gospel, to be empowered, to be refreshed, that we have a responsibility, and that is no other than to share the gospel. And pag sinabi nating revive again, it means to cause to grow. Kaya meron tayong revival for us to grow, to cause us to grow in our Christian life. Diba? Upang tayo ay lumago sa ating buhay bilang isang Kristiyano.
Tandaan natin, ang lumalago ay yung buhay. Okay? Katulad ng isang halaman. Ang isang halaman ay hindi po yan lalago kung yan ay patay na. Okay? Kung yan ay patay na. Ganon rin po sa ating Christian life. Tandaan mo, hindi ka lalago sa iyong Christian life kung hindi buhay ang iyong Christian life. Okay? And kaya nga meron tayong revival na ganito upang buhayin tayo muli at tayo ay lumago sa ating buhay bilang isang Kristiyano. For us to grow, kaya nga meron tayong soul winning. Ano sabi ng Bible? John 15 in verse number 16. And John chapter 15 in verse number 16. Sabi ng Bible, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you." Okay? Biruin ninyo, pinili tayo ng Diyos at tayo ay inatasan ng Diyos. Binigyan tayo ng trabaho. Diba? And ordained you. Na ano sabi ng Bible? That ye should go. Okay? That ye should go. Tayo ay hahayo. At anong gagawin natin sa paghayo? Yan yung sinasabi ng Bible, to go and teach all nations, baptizing them. Yan yung sinasabi ng Bible, that ye should go. And, ang sabi ng Bible, bring forth fruit. Okay? Magkaroon ng bunga. Sabi ng Panginoon, and that your fruit shall remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Okay? Kaya nga, we need revival to cause us to grow. Diba? Kaya nga, meron tayong soul winning. Diba? Pag nasharean mo, nakakilala sa Panginoon, dadali mo dito sa simbahan, ididil natin ng baptism, hanggang sa pag nabaptize, ay babalik-balikan natin, ifa-follow up natin lagi, i-visit natin lagi nating babalik-balikan, hanggang sa maturuan natin, hanggang sa every Sunday, makasama natin dito sa simbahan, hanggang sa isang araw, meron na ring ministry. Di ba? Kaya nga, sabi ng Bible, that ye bear fruit. Diba? Again, ang lumalago ay yung buhay. And ang totoong buhay ay dapat lumalago. At kapag ikaw ay lumalago, magbubunga ka sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, mga high schoolers, di ba? I-check nyo yung Christian life ninyo. May involvement ka ba sa soul winning? Meron ka bang involvement sa pagdadala ng bisita? Meron ka bang involvement sa discipleship? Di ba? Meron ka bang talagang binabalik-balikan, tinututukan mo? Talagang tinuturuan mo? Na every Sunday ay dalhin dito sa simbahan, ay pagdating dito sa church ay tuturuan natin. Tuturuan mo rin na mag-soul winning. Di ba? Kaya nga, meron tayong revival na ganito upang lumago tayo sa ating Christian life. Di ba? Kaya nga, pag ikaw ay hindi lumalago sa iyong Christian life, wala kang involvement sa soul winning, sa pagdi-disciple, pagpapatunay lamang yan na you are dead in your Christian life. At ang tanong, saan ka lumalago? Di ba? Kung hindi ka lumalago sa Panginoon, saan ka lumalago? Okay? Tandaan natin, pag hindi sa Diyos, pag hindi sa ating sa ministry, lumalago ka sa sanlibutan. Okay? Kaya nga, wala kang involvement sa soul winning. Wala kang involvement sa Panginoon. Ano? Kaya nga, dapat ganyan ang kaisipan mo na bilang isang tumanggap sa Panginoon Kristo. Ano? Na ikaw ay dapat lumago sa Panginoon at hindi, kaya nga meron nagso-soul winning tayo. Diba? Kaya nga dadalhin mo sa simbahan, diba? I-invite mo, dadalhin mo sa simbahan. Tignan ninyo dito sa John. John chapter 1 in verse number 40. John chapter 1 in verse number 40. So, katulad ng account ito, sabi ng Bible dito, ito yung time na nakakilala itong si Peter o sa Panginoon. Sabi ng Bible, one of the two which heard John speak, sila ay nakakilala sa Panginoon, sila ay nakapakinig sa preaching ni John the Baptist. Sabi ng Bible, and one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon's brother.
Or si Simon, si Andrew ang unang nakilala sa Panginoon. And dahil nakakilala si Andrew sa Panginoon, ano sabi ng Bible sa verse number 41? He first findeth his own brother Simon. Noon siya ay nakilala sa Panginoon, hinahanap niya yung kanyang kapatid. And saith unto him, we have found the Messiah. Okay? At ipinagsabi na nakilala niya ang Messiah, which is being interpreted the Christ. Nakilala niya ang Panginoon Kristo. And sabi sa verse number 42, and he brought him to Jesus. At dinala niya sa Panginoon. Okay? So, nagpapakita na siya ay lumalago sa Panginoon. Siya ay nagkaroon ng bunga, and that is Peter. And sabi ng Bible, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Okay? Kaya nga, ganun tayo pag totoong tinanggap mo na ang Panginoon Kristo, dapat magdadala ka rin ng iba para sa Panginoon. Okay? Ipapakilala mo rin ang Panginoon Kristo na tinanggap mo sa iba. Okay? At yan ay pagpapakita na ikaw ay lumalago sa iyong Christian life. At yung dinala mo, di ba? Hindi mo alam, magiging bunga mo yan para sa Panginoon. Hindi mo alam na dala mo ngayong anniversary. Hindi mo alam na dyan pala magsisimula yung pagbabago ng kanyang buhay. Di ba? Dahil nagpagamit ka sa Panginoon. Diba? Dahil nagpagamit ka sa Panginoon. Kaya nga ang tanong, nagbubunga ba tayo sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos? Di ba? Are we growing? Are we bearing fruit sa ating Christian life? Sa ating paglilingkod sa Panginoon? Kaya nga kung hindi mo nakikita sa iyo na ikaw ay lumalago, we need revival. Kinakailangan mong ma-revive. Kaya nga, pinag-usapan po natin to revive in our soul-winning life. To be revived in our soul-winning life. To be revived in our love for souls. Okay? To be unashamed. Pang ma-revive ka at hindi mo ikahiya ang Panginoon Kristo. To be empowered. Tanda mo na nasa iyo ang Panginoon Kristo. Kasama mo ang Diyos. To be refreshed in our responsibility. Natandaan mo pag meron kang Kristo, alalahanin mo lagi na meron ka responsibilidad. Alalahanin mo lagi na meron tayong dapat gawin para sa Panginoon. And that is no other than ipangaral o ipagsabi natin, ipahayag natin ang Panginoong Kristo. Okay? And meron tayong revival para tayo ay lumago sa ating Christian life. Okay? To cause us to grow in our Christian life. Okay? Kaya napakalaga ng revival. O kaya nga mga high schoolers, bukas meron tayong revival. Thursday meron tayong revival. Huwag niyong hayaan na ilagay sa inyong jablo na iisipin na, ay, anong oras ka na makakauwi niyan? May pasok ka pa kinabukasan. O, di ba? Kaya hindi ka na mag-a-attend. Paano ka ngayon marirevive? Paano ngayon muli mabubuhay yung iyong Christian life? Paano ka ngayon uli sisigla? Para sa Panginoon. Kaya sabi ng Isaiah 57 in verse number 15. In Isaiah 57 in verse number 15. Okay. Kaya napakalaga ng revival. Isaiah 57 in verse number 15. And sabi ng Bible, For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit. Kaya anong sabi ng Panginoon? To revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Okay? Kaya nga again, ganun rin po sa inyo mga members, mga high schoolers, kung ikaw ay nanghihina na sa iyong Christian life, lalo na sa soul winning, pag wala ka ng soul winning, pag wala ka ng pagmamahal sa kaluluwa, tandaan mo, manghihina ka na niyan. Okay? Wala ka ng sigla para sa Panginoon.
Wala ka na sigla para sa Panginoon. Kaya nga, kinakailangan ma-revive yung pagmamahal sa kaluluwa. Dapat ma-revive yung soul winning life mo. Kasi tandaan mo, pag nagsimula na hindi ka na nagsishare na salita ng Diyos, hindi mo na pinapakilala ang Panginoon Kristo, wala kang ini-invite sa simbahan, wala kang inaalaga, wala kang dinidisciple, diyan magsisimula na mawawalan ka na rin ng gana para sa Panginoon. Isang araw, titigil ka na rin sa pag-attend. Isang araw, pagpapalit mo na yung pagpunta mo sa bahay-sambahan. Diba? Kaya nga, we need revival. Okay? We need revival to revive us and to be reminded. Again, ma-remind tayo, ma-refresh tayo of our love for God and love for souls. Okay? To quicken us. Diba? Mas muli tayong gawing active para sa Panginoon. Diba? Maging active ka para sa Panginoon. Kaya nga, meron tayong revival. Oh. At last Sunday na ating anniversary. Oh. Kaya nga, dapat meron tayong involvement dyan. Magkaroon tayo ng involvement dyan. Kaya nga, ano sabi ng Bible sa yung verse natin sa Psalm chapter 85 verse 6? Okay. Psalms chapter 85 in verse number 6. At basahin natin Psalm chapter 85 verse number 6. Psalms chapter 85 in verse number 6. Kaya nga, we need revival. Kailangan natin ma-revive sa ating Christian life. Okay, ano sabi ng Bible? Psalms 85:6, wilt thou not revive us again? Ay, bakit? Pag ikaw ay sabi ng Bible, that thy people may rejoice in thee. Diba? Kaya nga, ang tanong, meron ka pa bang kasiyahan na natitira para sa Diyos? Diba? Masaya ka ba pa rin para sa Panginoon? Meron ka pa bang kasiyahan sa soul winning? Meron ka pa bang kasiyahan sa pag-i-invite ng bisita? Meron ka pa bang kasiyahan sa pagdi-disciple? Diba, nung una ang Kristiyano, ang saya-saya mo excited ka na matutong mag-soul winning. Diba? Pero bakit nung tumagal ka na? Nawawala unti-unti yung kasiyahan mo. Namamatay yung kasiyahan mo sa soul winning. Kaya nga, kinakailangan mong ma-revive. Noon dati, meron ka pang involvement sa pagsusundo. Masaya ka pa sa iyong Christian life. Bakit? Involved ka pa sa pag-i-invite. Involved ka pa sa pagdi-disciple. Pero bakit nung tumagal, nawala? At syempre, nawalan ka na rin na sigla para sa Panginoon. Kaya nga, kinakailangan mo ulit ma-revive. We need revival. Diba? Kaya nga, again, maaaring sa ibang part ng ating Christian life ay, yes, okay tayo. But in some part ay, we need revival. Okay? Lalong-lalo na po in our soul-winning life. Lalong-lalo na sa pag-aayag na salita ng Diyos. Kasi tandaan po ninyo mga kapatid, if we are dead in our soul-winning life, mamamatay rin unti-unti yung ibang area ng ating Christian life. Okay? Tandaan po ninyo yung soul-winning, that is the foundation. Okay? That is our foundation. Pag ikaw ay soul-winner, pag ikaw ay nasa iyo yung pag ikaw ay merong pagmamahal sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi pwedeng lagi kang nananalangin. Hindi po pwedeng lagi ka nagbabasa ng Bible. Hindi po pwedeng meron kang involvement sa giving. Okay? So lahat po yan. Lahat yan ay dapat, yan ay magkakasama. Yan ay iisang sanga lamang. Kaya nga, again, especially sa inyo mga high schoolers, ang tanong, nasa inyo pa ba yung kasiyahan para sa Panginoon? Pero kung wala na, nasaan yung kasiyahan mo? Diba? Nasaan ang kasiyahan mo? Kaya nga po, we have this kind of revival. Again, the very goal of our revival ay muling buhayin ulit yung ating Christian life. O mga high schoolers, muli kayong pasiglahin para sa Panginoon. Diba?
Napakaganda na excited kayo lagi or masigla kayo. Lagi kayong active sa inyong school activities. Napakaganda niyan. Kailangan yan. Okay? Pero kung active ka dyan, pero sa iyong Christian life, ay patay ka na sa iyong Christian life. Kinakailangan mo ng revival. You need to be revived. Okay? Kaya nga po, again, sa umaga pong ito, naniniwala po ko na ganoon rin sa preaching ng ating pastor ay alam na natin, meron na tayong dapat spirit na revive. Ay ano yung dapat nating gawin? Lalo na last Sunday ng ating anniversary, ini-encourage ko po ulit ang bawat isa na mag-invite tayo ng mga bisita. Okay, sikapin natin na meron tayong madadala para sa Panginoon. Again, hindi natin alam na yung madadala mo, makakilala sa Panginoon na mababautismuhan. Hindi natin alam na dyan magsisimula yung pagbabago ng kanilang buhay. Isang araw, sa next na anniversary, hindi mo alam, kasama mo na rin na mag-i-invite. Kasama mo na rin na magdadala ng bisita. Kasama mo na rin na magdi-disciple. At ikaw yung ginamit ng Diyos, high schooler. Ikaw yung ginamit ng Panginoon sa pagbabago ng kanyang buhay. Hindi ba napakaganda yun? Saan mo gusto na ikaw ay makilala? Kaysa naman, ikaw sa school, ikaw ang pasimuno sa mga kung ano-anong bagay. At dahil dyan ka-involve, may mga kabarkada ka pa, na-impluwensyahan mo pa sa mali. Di ba? Na-impluwensyahan mo pa sa mali. Pero pag ikaw involved ka sa soul winning, involved ka sa pag-i-invite ng bisita, sa discipleship, dalhin mo sila dito sa simbahan, ma-impluwensyahan mo sila pero sa maayos. Diba? At again, magbabago yung kanilang buhay. Diba? Bakit? Kasi you are revived in your soul winning life. Diba? Masigla ka dyan sa soul winning life. Okay? Kaya nga po, sa umagang ito, again, sinasabi ko nga po sa inyo, huwag po nating i-miss yung ating revival, yung ating 2 nights na revival, at ito ay preparation ulit natin para sa last Sunday yan, ng ating pong anniversary. Ay sa last Sunday nating anniversary. Mga high schoolers, papasok kayo ngayon. Huwag niyong hayaan na hindi kayo man lang nakapag-share ng salita ng Diyos. Okay? Huwag niyong hayaan na wala man lang kayong naimbitahan. Nadala dito sa simbahan. Okay? Lalo sa last Sunday ng ating anniversary. Okay? Huwag niyong hayaan na hindi kayo gagamitin ng Panginoon. Okay? Tandaan ninyo, ibalik mo yung sigla, ibalik natin yung ating kasiyahan in our soul winning life. Okay? In our love for souls, in our love for God. Okay? Kaya nga, meron tayong revival na ganito para muli tayong pasiglahin. Okay? Pero hindi lang sa ganitong pagkakataon. Pag narinig na natin yung salita ng Diyos, dapat muli na dapat tayong mapaalalahanan. Okay? Upang maibalik yung ating sigla para sa Panginoon. Okay? Kaya nga po ganun rin sa inyo po mga members, sa lahat po na nakikinig sa umaga pong ito, naniniwala po ako na meron tayong commitment po para sa Panginoon na sa Sunday ay ibibigay natin lahat para sa Panginoon upang tayo ay makapagdala ng souls para sa Diyos. Okay? Upang tayo ay makapagdala ng tao dito sa simbahan. Okay? Kaya nga, dapat magkaroon tayo ng commitment dyan yan, para sa Panginoon. Okay? Dapat commit natin na meron tayong madadala sa simbahan. Okay? At ganon din sa mga high schoolers, ayan, mga nandirito. Ayan, sige, share niyo rin yung mga natutunan ninyo at yung ano yung commitment nyo para sa Panginoon. O sa last Sunday ng anniversary, ilan yung kinukomit nyo sa Diyos na dadalhin nyo na bisita. Okay? O ngayon, natutunan nyo may natutunan kayo, sabihin ninyo, ang commitment ko naman po sa last Sunday ay at least meron akong madalang 10 o na classmate ko na bisita. O diba? Dapat magkaroon kayo ng commitment na ganyan. O para sa Panginoon. O, gagawin natin yan para sa Panginoon. Sabi nga nating pastor, ang sineselebrate natin, anniversary. And of course, wala tayong ibang celebrant na dapat masaya ay walang iba kundi ang Panginoon. Paano natin mapapasaya ang Diyos?
magdala tayo ng first time visitors. Magdala tayo ng mga kaluluwa. Kaya nga, ilan yung kinukomit mo sa Diyos o nadadalhin mo para mapasaya mo ang Panginoon. Di ba? O mga high schoolers, o sige, sir, pakiikot mo nga yung ating camera at para i-share nila yung kanilang mga natutunan. Sige, ikaw na muna po. Ano po sa inyong lahat, ang natutunan ko po ay, natutunan ko po ay, kailangan po natin lahat ang revival kasi ang revival po, ito po yung magre-refresh sa ating spiritual life at magsusustain ng ating life at ganun din po na gaya po ng sabi ni Sir Mesha kanina na paano ka po mag-invite ng iba kung ikaw rin ay sa pilitan na pumupunta dito at natutunan ko rin po na ang totoong buhay ay nagbubunga. Kaya kung tayo po ay talagang buhay pa sa spiritual life natin, tayo po ay dapat magbunga. Amen. At ganoon din po na dapat po mag-improve po yung ating soul winning life at spiritual life. Pagkatapos po ng revival, dapat po meron po tayong matutunan. Ganun din po ang commitment ko po ay madala ko po yung aking mga klase sa Sunday. Amen. Sa ating lahat at natutunan ko sa devotion po ngayong umaga ay yung ibig sabihin po ng revive ay ibig sabihin nito ay to restore, refresh, and be quickened. Sa Tagalog, buhayin. Yan, kaya kailangan lahat ng tayo bilang Kristiyano, kailangan natin buhayin yung spiritual life natin, gagawa natin sa Panginoon kung patay ito. Kaya dapat mga Kristiyano, hindi tayo nananatiling patay sa ginagawa natin sa Panginoon. Kaya kung patay yung Christian life natin, patay rin yung ginagawa natin sa Panginoon, yung soul winning, yung Great Commission natin, patay. Kaya sabi nga ni Pastor nung last na preaching niya, paano tayo lalago kung patay naman tayo? Tapos, dapat din natin pinapaglamayan yung ating ginagawa sa Panginoon. Kaya kung merong gantong event para sa atin to, bilang membro ng bilang kabataan, kailangan natin ma-revive. Mas maganda, habang kabataan pa lang tayo, iluwan natin yung ginagawa natin sa Panginoon. Dahil marami pa tayong oras. At dapat, ang ating tibok ng ating Kristiyanong buhay ay wala nang iba kundi yung pagsosolwining natin. At kung nahihiya tayo sa ating bilang yung mga disciple nga namin sila John Ray, nahihiya daw sila mag-share sa school nila. Naman nakakaya sa pag-social-winning. Yan, kantsaw-kantsaw. Banal daw sila. Yan na naman kung banal sila. Yan, kaya hindi sila nakapagdala sa school nila. Yan, kantsawan. Pero sabi ko sa kanila, mas maganda yung ginagawa natin sa Panginoon. Sila yung lugi kung hindi sila mag-social-winning. Yan, kaya kailangan natin ng revival. Mas maganda pag hindi lang every revival, dapat every services, isipin natin ito yung revival para sa atin. Para lumago pa tayo. Yun lang po. Ayan, so good morning po sa ating lahat. At unang-una po, natutunan ko po ay Visible man. huwag natin ikaya ang pag-soul winning. Sabi nga ni ang ating mahal na pastor, maging buhay na po natin ng
pag-aakay ng kaluluwa dahil diyan lang masaya ang Diyos at ang ibig sabihin po ng revival, ito po ay babaguhin ang buhay po natin. Kung tayo po ay patay sa bilang isang Kristiyano, huwag natin sayangin ang mapapakinggan natin na salita ng Panginoon sa revival na yon. At ang commitment ko po sa Panginoon, makadala po ng 10 na first time visitors. At yun lang po. Good morning po. Yung natutunan ko naman po ay kapag masigla po tayo spiritually, ay physically dapat masigla rin po tayo spiritually. At lahat po tayo ay nangangailangan ng revival. Hindi lang po ito para sa mga baguhan at hindi lang po ito para sa mga matagal, kundi lahat po tayo na Kristiyano kailangan po natin ng revival para po ma-revive yung soul winning life natin at ma-refresh tayo at mag-grow tayo in our Christian life. At dapat hindi tayo lumalago sa paggawa ng mali, kundi dapat lumalago po tayo sa paggawa ng tama. At bilang Kristiyano po, dapat gawin po natin yung duty natin na pagsosoul winning. At pag ikaw ay Kristiyano, wag po natin kalimutan na meron tayong duty to win souls. At yung goal ko naman po sa anniversary at revival, bukas po magdadala po ako ng 2 classmate at sa Thursday po magdadala po ako ng 5 classmate tsaka po yung isang teacher namin. At sa Sunday po yung mga kaibigan ko po sa school. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay kapag hindi ka lumalago ay lumalago ka sa sanlibutan at kinakailangan natin na paalala at revival at maging active tayo sa simbahan. At ang goal ko din po ay madala ko po yung teacher ko po at yun lang po. Ang natutunan ko naman po ay kapag tinanggap po natin yung Panginoon, dapat hindi po natin ikinakaya yung salita ng Diyos sa mga tao at commitment ko po is madala ko po yung mga kaklasmate ko dito. Yun lang. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat po ma-revive po ang ating spiritual life at kailangan po natin ng revival upang tayo po ay ma-revive sa ating Christian life, spiritual life at soul winning life. At tayo po ay mag-grow sa ating ministry. At sikapin po rin po nating makadala po tayo ng kaluluwa sa revival. Dahil po, baka po ito po yung makapagbago sa kanilang buhay. At ang commitment ko po ay madala ko po ang aking mga kaklase. At meron pong akong baptism at yun lang po. Yan, amen. So, ganun rin po sa mga nakikinig sa umaga pong ito. Naniniwala ako na meron po kayong commitment rin para sa Panginoon. Lalo na po sa revival and sa ating pong last Sunday na celebration. Yan ang ating anniversary. Yan, kaya maraming salamat po sa inyong mga nakikinig. Yan, Ma'am Myra. Yan, totoo yung sinasabi ni Ma'am Myra. Yan, thank you po, Ma'am Myra. Yan, and ganun rin kay Ma'am Heidi. Yan, kila Sir Ariel. Again, thank you po sa inyo pong pakikinig. Kila Ma'am Rolene. Samantha. Yan, good morning, Samantha. Yan, and si John Ray. Yan, nakikinig na si John Ray. John Ray, si Lovely Joy. Yan, good morning. Si Ma'am Ems. Kanaway ba, sir? Tama. Yan, good morning po. Thank you po, Ma'am Teresa Rivera. And sabi nga ni Ma'am Cherry, and kailangan po talaga natin lahat na revival dahil maraming cares sa mundo na nangistorbo sa ating Christian life. Yan, totoo po yun, ma'am. Si Ma'am Geraldine.
Yan, Ma'am Geraldine, Glyza K. Jaramillo, kila Auntie Raquel. Yun, so far sila lang naman yung mga nandito. Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At again, bukas, first night ng ating pong revival, wag po kayong mawawala. Wag po kayong mawawala. Maging excited po tayo sa ating revival hanggang Thursday. And lalong-lalo na sa last Sunday ng ating pong anniversary. Ay lahat po tayo ay mag-involve, maging part po tayo sa upang ma-reach yung goal ng ating church na 1,000 na first-time visitors. Kaya again, maraming salamat po. Tayo po ay magwawakas sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos sa aming devotion. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga nakinig sa umaga pong ito. Patuloy na pagpalain niyo po. Nilapit namin sa inyo ang nalalapit naming revival and anniversary. Dinadalangin namin, Panginoon, na gamitin niyo po ito upang marami po uling makakilala po sa inyo po, Panginoon. At kami po ang gagamitin ninyo sa paghahayag ng inyong pong salita. At pagpalain niyo po mga papasok sa school, mga magtatrabaho, Panginoon, bigyan niyo sila ng mga kaluluwang mababahagian at may iimbitahan dito po sa simbahan para po sa araw po ng linggo. At humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Again, ingat po kayo sa buong maghapon. Huwag po nating kalimutan na mag-invite for Sunday's anniversary. Thank you po and good morning po sa inyong lahat. God bless po. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,